you till death do us part. Ganyan sa panahon natin ngayon. Nakalimutan na, nakaligtaan. Subhanallah. At yan ang nangyari sa panahon natin. Maka ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay nasa relihiyon ng kanyang kaibigan. May kukumpara natin ito, halimbawa, kapag ang isang grupo, alam mo ba kahit alim ka, mag-isa ka, sumama ka sa mga siraulo, magiging siraulo ka. Ganon din, kung ikaw siraulo ka, okay, kafir ka, sumama ka sa grupo ng mga ulama, kahit hindi ka ulama, tingin sa'yo ng tao, ulama. Wow, kaya betul na mo sa ustad na, kaya mga pwede ka na mga ulama. Ibig sabihin, mga minamahal na tagapakinig, kung sinong kasama mo, ikaw din yun. Pareho kayo. Unless malakas ang iyong iman, malakas ang pananampalataya mo at kaya mong labanan, kaya mo silang hilahin sa pananampalataya. Pero hindi. Hindi. Napakalayo sa kapanuhunan natin ngayon, mga minamahal na tagapakinig. Marami ngayon, mas majority ngayon, mas nahihila sa kasamaan kaysa sa kabutihan dahil mismo sa nabanggit nating nauna. Kawalan ng kaalaman, subhanallah, nai-impluwensyahan na kung saan nakakalimutan niya na siya ay Muslim. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Ika-4, ito yung last. Ang pag-aabuso sa teknolohiya or sa social media. Alam niyo, share ko lang meron akong nakilalang isang pamilya. Wallahi alazim, first time ko makamit ng ganong pamilya. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan nila. Pamilya sila, may 3 silang anak. Grabe, subhanallah. Ang mag-asawang ito, nasa panahon sila ngayon ang mag-asawang ito, never nilang pinahawak ang kanilang mga anak ng cellphone. Subhanallah. Papahawakin lang nila sa isang kondisyon. Kung umabot sila sa tamang edad, pero yung pag-abot nila ng tamang edad, dinidisiplina sila sa turil. Mga anak nila, puro, ang bata pa nung isa subhanallah, nagbabasa-basa na ng mga dua. Subhanallah. Manghang-mangha ako dahil yung bata, pahawakin mo ng cellphone, anong sasabihin sa'yo? Ay, magagalit si Abi. Kasi yan daw ay syaitan. Tingnan niyo yung disiplina. Magagalit si Abi at si ang bata nun, ang liit ng bata. Subhanallah. Ano yan, cellphone tayo, nood ka, anong gusto mo? Cocomelon. Gusto mo? Ayaw nung bata, sabi niya, syaitan daw yan, sabi ni Abi, hindi daw, hindi muna. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, wala pang isip yung sanggol, wala pang isip, tamang pag-iisip pag mga bata, ang panlibang para tumahimik, cocomelon. Subhanallah. Cellphone, basta may comics yan, yan, tapos natahimik yung bata, tapos papakainin, ganyan. Pag umiyak yung bata, cellphone, ganyan. Tapos dumating sa punto, nakasanayan yung bata, pag kinukuha mo, umiiyak na. Tapos paglaki ng bata, anong alam niya? Cocomelon. Subhanallah. Doon mo tinarbiya yung anak mo Doon mo dinisiplina yung anak mo Tapos ngayon, magre-reklamo ka? Sasabihin mo, bakit yung anak ko suwail? Bakit hindi? Tanungin mo sarili mo, mamaya kayo mga magulang. Subhanallah. So, isa sa napakalaking problema ay ang impluwensya ng social media. Apps. Okay? Bakit?
Kasi sa sobrang impluensya neto, buti sana kung ang mga buti sana, at least, sa pinakamababa na level, at least, sana punong-puno yan ng hadith, Quran, mga wasiya, so on and so forth. Pero hindi eh. Iba-iba ang puno-puno dyan. Anong makahanap mo dyan? ML, TikTok, X, ano ba? Mga porn sites, ano ba? Subhanallah. Tapos pag mga apps na mag-i-edit siya kasi nagsayaw siya kanina, ipopost niya. Kaya billah, mga minamahal na tagapakinig, at ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili, mga bagay na hindi makakadagdag ng kanyang takot kay Allah, pananampalataya kay Allah, pagsamba kay Allah. Yun ang pinupokus ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Yun ang nakatuon ang isip ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Kaya wala sa pagsamba. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ano sabi ng Allah sa marangal na Quran? At sila na umiiwas sa mga walang kabuluhan ng bagay. Mga taong tunay na nagtagumpay, isa sa mga katangian nila, mga tunay na nagtagumpay na mananampalataya, ay mga taong umiiwas sa mga walang kabuluhan ng bagay. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, kabaliktaran vice versa. Yung tipong walang koneksyon sa pagsamban, walang koneksyon sa ating iman, yun ang pinaka number one na focus ng kabataan sa panahon natin ngayon. Subhanallah. At yan ang malaking problema sa panahon natin ngayon. Sinabi ng marangal na propeta sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kabilang sa tanda ng kagandahan ng pagiging Muslim ng isang tao ay ang pag-iwas niya sa mga bagay na walang kabuluhanan o hindi mahalaga para sa kanya. Kasi Muslim ka eh. Di ba dapat ang focus mo pagsamba? Kaya nga sabi ng Allah sa marangal na Quran, imposibleng may Muslim dito na hindi niya to narinig. Imposibleng may Muslim dito na hindi niya to kayang sundan. Sundan niyo, yung dulo lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا حَيَّاكُمُ اللَّهُ. Kabisado nila. Laksan nyo nga ulit, ano yung huling aya, babasahin ko. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao. Bakit? Anong dahilan? Liban sa pagsamba. Pagsamba ba ang ML? Ba't mas malaki oras mo dyan kaysa sala? Pagsamba ba ang cellphone? Bakit mas malaki ang oras mo dyan kaysa sala? O pagsamba? Name it, mga minamahal na tagapakinig. Alam nyo ba, isa sa sayings na kung tatanungin ng bawat isa sa atin, alin ang mas malapit sa pagsamba? Alin ang mas malapit sa pagsamba? Naakul linaish o naish linakul? Kumakain ba tayo para mabuhay o namumuhay tayo para kumain? Alin doon ang mas malapit sa pagsamba? Kumakain tayo para mabuhay o namumuhay tayo para kumain? Pinaka-at least na malapit sa pagsamba, hindi ba kumakain tayo para mabuhay? Kasi para magkaroon ka ng lakas, magsala ka, gumawa ka ng pagsamba. Ang problema, iba ang pinagbibigyan mo ng lakas mo. Imbis na kumain para lumakas, gawin ang pagsamba, kumain para lumakas, para gumawa ng kasalanan.
Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. At ang bawat isa'y tanongin niya ang kanyang sarili. Mga minamahal na tagapakinig, ilan sa mga bagay, mga gawain na kung saan walang kabuluhanan sa ating pananampalataya at takot kay Allah. Isa rito ang pagpapanatili. O ibig sabihin, mga minamahal na tagapakinig, mga bagay na maiiwasan mo, rather ang mga bagay na walang kabuluhanan. Ilan sa mga bagay na pamamaraan na maiiwasan mo ang mga bagay na walang kabuluhanan. Una, na nabanggit sa hadith, pagpapanatili ng katahimikan. As long as tahimik ka, wala kang less ang kasalanan mo. As long as tahimik ka, sa kasamaan na, kasi sa katotohanan at kabutihan, mainam at malaki ang gantimpala nun ha. Don't get me wrong, mga minamahal na tagapakinig. Ang pagpapanatili ng katahimikan ay pag-iwas sa fitna at pag-iwas sa kasalanan. Subhanallah. Lalong-lalo na sa kasalanan, ang daming chismis sa panahon natin ngayon. Ang daming marites, pero mas matindi si pari pag nagmarites, parites. Subhanallah. Marami yan sa panahon natin ngayon. Ano ba? Pag-iwas sa chismis at walang silbing usapan. Iiwas ka. Alam niyo ba, nawawala, karamihan sa mga tao ngayon ay nawawala sa pagiging Muslim dahil lamang mailabas, para lamang mailabas yung saloobin niyang masama o masakit sa kapatid niyang Muslim. Mamura lang niya, wala siyang paking Muslim siya. Mapahiya lamang niya, wala siyang paking Muslim siya. Wala na, hindi na niya iniisip. Tapos sa huli, nagsisisi. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. At nasaan ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sino man ang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghuhukom, sabi ng Allah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay magsalita ng mabuti. Kung gusto mong magsalita, lahat mabuti. Mabuti, malambot, nakakatulong, nakakagamot, nakakalamig. Pero kung hindi mo kayang magsalita ng gano'n, mas magandang manahimik ka na lamang. Pero hindi eh. Isipin mo yun, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu lahu yawmal qiyamah. Sino man ang harangan niya ang kapintasan ng kanyang kapwa Muslim, ay haharangan sa kanya ng Allah ang kanyang kapintasan sa araw ng paghuhukom. Wala yan sa karamihan na nagsasabing Muslim sa panahon natin ngayon. Importante, masabi ko to, hindi ko harangan yung kapintasan mo. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Iba ang kapintasan sa pagsabi ng katotohanan sa salita ng Allah sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkaiba yun. Don't get me wrong, mga minamahal na tagapakinig. Okay? Dahil obligado sa atin na ipahayag ang katotohanan mula sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo, para maiwasan natin ang mga gawaing hindi makabuluhan, hindi nakakatulong sa ating takot, hindi nakakatulong sa pagsamba natin kay Allah, okay, sa pananampalataya natin, ay kailangan ituon natin ang ating mga sarili sa mga gawaing pagsamba. Ang daming pwedeng gawing pagsamba, pero ang alam mo lang, Jum'ah. Galing mo rin, no? Subhanallah. Ganyan ang tao ngayon, eh. Ito ang utos ng Allah, pero may sarili siyang utos sa sarili niya. Nasaan yung salita, laysa al-amr an ta'bud Allah kama tuhib, wa innama al-amr an ta'bud Allah kama yuhib. Subhanallah. Nasaan yun, kapatid, sa pananampalatayang Islam? Hindi ba totoo na ipinag-utos sa atin ng Allah, pag gagawa tayo ng pagsamba, gagawa tayo ng mabuti, yung naaayon sa gusto ng Allah, hindi sa gusto natin. Pero alam niyo po ba, sa kapanahunan natin ngayon, marami sa kapatiran natin ginagawang Panginoon ang sarili. Mas magaling pa siya sa Panginoon.
Bakit? Sabi ni Allah, 5 times a day, sa kanya, once a week. 5 times a day, sa kanya, Jum'a lang eh. Sabi ng Allah, 5 times a day, sa kanya, Ramadan lang eh. Grabe, pag darating ang Ramadan, subhanallah. Allahumma balig na Ramadan. Ya Allah, balig na Ramadan. Pero hindi nagsasala. Ya Allah, paabutin mo. Pag may nagdudua sa masjid, Allahumma balig na Ramadan. Pag narinig niya yun, sabi na, Amin, Ya Allah. Pero hindi nagsasala yun. Anong tawag doon? RM. Ramadan Muslim. Muslim lang pag Ramadan. May FM pa nga eh. Friday Muslim. Muslim lang pag Friday. Dami dito nun. Ang dami dito nun, mga minamahal na tagapakinig. Mas magaling pa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, 5 times a day sa loob ng isang araw. Sa kanya, hindi. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Yun lang ang target ko. Kaya nangyayari, sabi niya, Ya Allah, paabutin mo ko sa Ramadan. Pag umabot sa buwan ng Ramadan, unang gabi pa lang ng Tarawih, Masya Allah, bagong ligo, ang lakas ng iman, bagong kimon, bago lahat, ang bango-bango. Tapos bukas itatanong na, kailan na Eid? Wala ka pang ang naisasakripisyong gawain sa Ramadan, kailan na Eid? Okay ka rin, no? Subhanallah. Bakit? Hindi sila nakatuon sa pagsamba kay Allah. Hindi sila nakapokus sa mga bagay na mahahalaga. Bagkus napopokus sila ang mga bagay-bagay na unti-unting nagpapapasok sa kanila sa apoy ng impyerno. Iyadang billah. Lastly, nabansin nyo yung 4 na binanggit natin? Sinong dapat sisihin? Hindi ko nilalahat. Pero alam nyo ba kung sino ang number 1 na dapat sisihin? Kasi ang usapan kabataan eh. Sinong dapat unang sisihin sa nangyayari sa mga kabataan sa panahon natin ngayon? Hindi ba't mga magulang? Hindi ko nilalahat dahil may mga magulang na ipinapahiwatig talaga sa kanilang mga anak ang pagdidisiplina sa kanila, pero ang sadyang matigas ang ulo ay ang inyong mga anak. Pero, kapatid, o ikaw na magulang, tama ba ang pamamaraan mo ng pagdidisiplina? Kasi walang magulang na magsasabing tinuruan niya ng mali ang kanyang anak. Wala. Kaya nga konting bagay lang pag nangihimasok ka sa usaping anak eh. Anong sasabihin ng magulang? Huwag mo kong turuan sa pagpapalaki ko sa aking anak. Walang magulang na hindi magsasabing ganyan. Sino ka? Hindi mo alam ang pinaghirapan ko sa pagpapalaki ko sa aking anak. Ganyan ang magulang. Kahit ligaw na yung anak niya, ganyan na nangyayari. Ang tanong, anong paraan ang ginawa mo sa iyong mga anak? Kasi may mga magulang eh, anak, magsala ka. Pag hindi ka nagsala, pupuntulin ko paa mo. Pero hindi siya nagsasala. Kapal din ng mukha mo, pre. Subhanallah. Lakas-lakas mo, galit-galitan ka, puputulin daw paa. Magsala yung anak, pero siya hindi nagsasala. Galing. Ganyan din sa mga babae. Di ba? Papagalitan ng asawa, papagalitan ng mga anak, pero siya mismo hindi nagsasala. Para kang isang doktor na sinabi mong, okay, ang gamot sa nana ng balat ay Globaxol. Tapos ang dami niyang nana. Maniniwala ka? Maniniwala ka? O kaya sasabihin niya, ang shampoo ito, ang pinaka-the best na pampahaba ng buhok, pero nagsasalita kalbo. Maniniwala ka? Maniniwala ka? Parang may problema. Pero yan ang isang problema sa mga magulang sa panahon natin. Mga minamahal na tagapakinig, hindi ko sinabing kayo ang number 1. Pero nasa inyo kasi ang susi. Tandaan, ang inyong mga anak ay salamin ninyo. Salamin. Kung ano ka, ganon din ang iyong mga anak. Depende sa kanilang nakagisnan, mga minamahal na tagapakinig.
Kung ang ugali ng iyong anak, hindi mo nakikita sa sarili mo, titigan mo asawa mo. Baka siya. Ikaw ata kaya ganyan yung anak natin Kung wala sa'yo, wala sa asawa mo, kapatid, napabayaan mo ang anak mo. Subhanallah. Napabayaan mo ang anak mo. Ito ang ilang mga payo, dadaanan ko lang kasi tapos na po ang aking oras. Ilang mga payo sa pagdidisiplina ng mga anak. Ilan lang to ilan lang. Okay? Una, mga minamahal na tagapakinig, pagbibigay ng mabuting payo at pagpapakita ng halimbawa. Magbibigay ka ng payo at pag nagpapayo ka, pinapakita mo. Anak tingnan mo. Alam nyo ba yung bata, kahit wala pa sa tamang edad, yung mga bata pa, kasi ang mga bata is fast learner. Kung anong nakikita nila, nasasanayan nila, yun yung ginagaya nila. Kaya nga, pag narinig nila ng Cocomelon, attention kagad. Bakit? Doon sila nasanay. Fast learner ang mga bata Ang mga bata pa lang sila, dapat pinapakita mo na nagsasala ka. O yung marunong na maglakad, sinasama mo sa masjid. Pinapakita mo sa tinitraining mo siya, hindi. Hinila mo na sa masjid nung 20 years old na. Anong sasabihin sa'yo? Sino ka? Subhanallah. 20 years akong nabuhay sa mundo, ngayon mo lang ako ihilain. Kung kailan ang tigas-tigas na ng puso at mag-iisip, subhanallah. At ang bawat isa ay tanongin niya kasi tingnan yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Ikaw na magulang. Utusan mo ang iyong pamilya na magsagawa ng salat. Nagawa na ba ito ng mga magulang? Nagawa na ba? Bahala kayo na po ang makakasagot niyan. At maging matiisin ka sa pagsasagawa o paggawa nito. Inutusan mo magsala. Nagsasala ka rin ba? Okay? Huwag ka. Isa sa nagiging dahilan kung bakit hindi ka susundin ng anak mo, dahil hindi naman niya nakikita sa'yo Anong trip ni Abi? Anong trip ni Ome? Inutosan ako magsala pero hindi sila nagsasala. Ako lang papasok sa paraiso, sila hindi. Unfair. Subhanallah. Isa pang payo mga minamahal na tagapakinig, magbigay ng tamang gabay mula sa murang edad. Bata pa lang sila, ginaguide mo na sila. Diba? Hindi Cocomelon. Hindi yung mga kantang mga bata, A, B, C, D. Siguro, bihira lang ang mga taong Muslim na ang pinaparinig sa anak, yung mga kantang Alif, Bata, Sajim, Hako. Sisipin mo ako. Mga minamahal na tagapakinig, kinder pa lang ako, doon ko na napag-aralan yung kantang ito, pero kabisado ko pa ngayon. Alif, Bata, kahit pumikit ako, baka siguro kahit tulog ako, makakanta ko yan. Bakit? Tarbiya sa akin Data pa lang ako, kinder pa lang, ganyan na tinuturo sa madrasa. Alif, Bata, kaya kahit hindi ako marunong magbasa, isulat na yung mga letra, bibilangin ko lang yan. Ikalima, Alif, Bata, sa Jim. Yung walang kaalam-alam talaga, subhanallah. Na'udhu billahi min dhalik, mga minamahal na tagapakinig. Ikatlo, mga minamahal na tagapakinig, pagpapakita ng pagmamahal at pagtuturo ng kabutihan. Always dapat mahal nyo ang inyong mga anak. Okay? Yes, ipinag-utos sa Islam na, alam niyo yung hadith, na kailangan ipaluna sa kanila nasa tamang edad sa dia, pag hindi sila magsala, hindi sila sumunod sa iyo sa pagsamba kay Allah, kailangan tigiran sa na itanakiran din. Pero khafif. Yung sapat at nararapat na umaakma sa tamang pagdidisiplina sa mga bata, hindi yung iba na sobra na. Putuli ng paa, bugbugin. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi yan ang pamamaraan at turo ng Islam. Okay? Bigyan ng iqab, bigyan ng parusa ang anak na naaayon sa dapat sa kanya. Make sure ba kasi ididisiplina mo siya, pagagalitan mo siya sa paraan mo, iba ang magiging resulta. Imbes na sundin ka, ano mangyayari? Magre-rebelde sa'yo ang iyong anak. Subhanallah. Magre-rebelde sa'yo mga minamahal na
tagapakinig. Ano ba mga minamahal na tagapakinig? Iwasan ang labis na pagpaparusa. At nabanggit natin ito mga minamahal na tagapakinig. Okay? Iwasan ang labis na pagpaparusa. Parusahan sila na naaangkop sa marangal na Quran at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lastly, isa pang pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga bata, gamitin ang tinatawag na hikmah. May karunungan. Okay? Ibig sabihin, 1 plus 1 is equal to 2. Diba? Tumugma. Tumama ka. May mga bagay kasi na gusto mong gawin sa isang tao para ito ang maging resulta. Pero minsan, dahil mali ang gawa, iba ang lumalabas na resulta. Kaya sinasabi natin parati, pag didisiplinahin nyo ang inyong mga anak, ay naaayon sa tama mga minamahal na tagapakinig. Okay? Hindi yung sobra-sobra tulad ng ginagawa ng ilan mga minamahal na tagapakinig. At ito ay mahabang talakayin ito when it comes sa mga magulang at mga anak. Pero ang pinakahuling iiwanan ko sa lahat mga minamahal na tagapakinig, especially sa mga magulang. Mga minamahal na tagapakinig, okay, mulit-muli, especially sa mga magulang. Bago nyo ireklamo ang inyong mga anak, tanungin nyo muna ang sarili nyo kung naisagawa nyo ba ang karapatan ng inyong mga anak mula sa inyo. Okay? Isa pang gusto kong sabihin sa mga magulang, hindi porkit nasabi mo na ngayon, napagalitan mo na ngayon, napalo mo na ngayon, okay na ustad, importante nasabi ko na sa kanila, wala na akong pakialam sa kanila, mali ka dyan kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil as long as nabubuhay ka, nabubuhay sila, so tigilan sa maranaw atas tanggungan ka sila din. Nasa gampanin mo pa rin sila. Okay? Tandaan, ikaw na magulang, maaaring makapasok ng paraiso dahil sa inyong mga anak at maaari ka rin makapasok ng impyerno dahil din mismo sa iyong mga anak dahil pinabayaan niyo sila. Kaya mali na dahil nasabi mo lang ngayon, hindi mo na ulitin. No, mga minamahal na tagapakinig. Okay? At para naman sa mga kabataan sa panahon natin ngayon, huwag niyong kalimutan na tayo ho ay mga Muslim. Yan ang unang tandaan natin. At bilang isang Muslim, kaya tayo naliligaw ng landas ay kawalan ng kaalaman sa ating sariling relihiyon. Tatlo ang level ng ating antas sa buhay. Pagiging Muslim, pagiging mu'min, at pagiging muhsin. At hindi pwedeng maghiwalay ang tatlo. Hindi pwedeng Muslim ka lang pero hindi ka mananampalataya at hindi ka muhsin. Ibig sabihin ng muhsin, ibinibigay niya ng sagad ang kabutihang kaya niyang gawin. Inaalagaan niya ng sagad ang kanyang mga ibadah. Muhsin, pagbubuti. At hindi naghihiwalay yan. Gaya ng sabi ko, mga minamahal na tagapakinig, hindi lahat ng Muslim ay mu'min. Pero lahat ng mu'min, Muslim. Marami sa panahon natin ngayon, Muslim lang, pero hindi mananampalataya. Kaya marami nagsasabing Muslim, hindi nagsasala. Muslim daw, nagsisigarilyo. Muslim daw, nagzizina. Muslim daw, umiinom ng alak. Muslim daw, hindi nagsasala, naninirang puri, hindi naghaharang ng aura. Madami yan. Bakit? Kasi hindi lahat mananampalataya. At isa sa pagpapakahulugan ng pananampalataya, pagkakaroon ng pananampalataya, kaalaman. Dahil the more alam mo, the more may iman ka. Halimbawa, di ba gustong-gusto natin ng mundo? Huwag kang sinungaling. Alam kong gusto mong mundo. Marami kang gusto sa mundo. Okay? Huwag kang sinungaling. Pero alam nyo ba, may mas mainam sa mundo na napakasimpleng gawin. May mas mainam sa mundo ang simpleng gawin. Siguro 2 minutes lang siguro, 3 minutes, tapos na. Mas mainam ang gantimpala sa mundo. At kahit mismo napapaloob sa mundo. Anong napapaloob sa mundo? Ginto lahat. O, di ba? O may hadith. Raka'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma
Fiha. 2 raka lang ng Fajr, yung before Fajr na sunnah, pag ginawa mo yun, na mas mainam yun kaysa sa mundo at napapaloob dito. Pero tingnan mo, walang nagsasala nun. Bakit? Wala naman kasing planong magsala ng Fajr eh. Kasi majority, ang Fajr niya, alas 9. Tapos pag gising ng alas 9, ay sige, tawban na lang ako, hindi ako nagising. Kamangmangan sa ating sariling relihiyon. Maraming salamat po mga minamahal na tagapakinig at sana ay napulutan natin ang aral. Though mahaba ang talakayin pero yung mga focus lang at mga punto ang nais natin bigyan ng linaw. Mulit-muli, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum minni wa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arusul Jalil. So, alhamdulillah, marami ko pinamaan. Nasabol. Alhamdulillah, sana yung mahalang aking narin sa ating minamahal na siya yung sa buhay natin ito. Kung ano yung kaya natin gawin natin para matuwa. So, at least, kung magawa natin yan, kung hindi pinag-product ng Allah, so at least nagawa natin yung dapat natin gawin. So, inshallah, hindi natin mahabayin. So, we welcome natin ulit at ating maligayang pagbabalik ng ating minamahal na site, millennial site sa Kariya, Tandao, dito sa aming lugar site. Maraming salamat ulit sa inyong pagbalik sa puna sa inyong mga kasama na tumating ngayong gabi na ito. So, inshallah, patinggan natin si Zaid sa Kariya, Tandao, Paliyatapatal. Parang may tulog. Kaya hawakan. Biasa na kurun ako eh. Gato. Shout out. Ano yung gusto ko? Okay, dito pa kayo. Ibugo ya mga alas 11. Uy. Imran Cortez. Kumusta ka sa ako? Kumusta ka sa Berkeley? Bismillah. Okay ba dyan sa labas? Malakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman kana alaina haqqun ya rabbal alamin. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya sa atin ang ating pagtitipon at maging dahilan upang tayo makapasok sa kanyang paraiso, maging dahilan ito upang tayo kahabagan
maawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ay kanyang gantimpalaan na makapasok sa kanyang paraiso. Amin. Si Ustad Muhammad Khalil Tarusan ay nagtagalog kanina. So siguro, pwede naman siguro kung magmaranaw ngayon, no? Kasi yung Tagalog ko, 10 lang. Tapos nanalangin ako kanina, ang natira na lang 5. So kapag nag-lecture ako, wala na natira. Baka mamaya mapahiya tayo dito. Sabi nila na ano yan, yung maranaw, yung Tagalog niya, tigos-tigos. Saan yung mga kapatid natin na mga balik Islam? Dapat maging balik maranaw na rin kayo. Ha? Yung salita namin, matutunan yung aming salitang maranaw. Kasi ako talaga personally, pag hindi ko lubos maisip na ako yung nagtatagalog, sa salita ng maranaw, niya katuwa-tuwa kapkili ang sa ginawa kanibit ka. Ay gira di ako di Tagalog. Apesa ka na, pagkasara ko sa ginawa kanibit ka. Hindi ko ni di Tagalog. Kaya lili ibu mo, miyan lo solo ang maranaw. Sabi niyo na, baka mamaya na. Sabi mo na, sige na. Di ba, sa mga malaking punto, tayo gumamit ng salitang Tagalog. At kapag naubos na ang aking Tagalog, lobat na, magpasensya na lang kayo. Hindi pa ako nakapag-charge. Sinabi sa akin ni Press, or pinaritig sa akin ni Press, nang ang aking daw tatalakayin sa maikling oras na ito, ay patungkol sa mga paraan kung paano pananatilihin ng isang Muslim ang kanyang pananampalataya. Si Kuba sa Amranaw, mga galibak, panggalibak ng Muslim, ano man katatap o paratiayan. Paano natin pananatilihin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nagtatanong ang ilan sa atin, bakit kailangan nating talakayin yung mga gawain o di kaya ay sasabihin upang mapalakas o di kaya mapanatili ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating sagutin yan sa 3 sagot o 3 sagot kung bakit natin kailangan talakayin ang pagpapalatag sa ating pananampalataya. Pag-ulitan sa 3 sabab, kailangan na sumuslim ang mapaparate si ku Allah, nakatukawan yan, kailangan mabendingan, di mapanutul, agi mga sabab, ay pagkabagra paratya o di nakapkatatap o paratya o Muslim. Ang unang dahilan kung bakit natin kailangan talakayin ang ganitong talakayan ay sa kadahilahanan na ang mga kalagayan o ang kalagayan ng karamihan ng mga Muslim sa panahon na ito. Hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo. Nakikita natin ng hindi mabilang na mga Muslim, kagaya ng sinabi kayo ni Ustad Muhammad, wafaqahullah, na mga Muslim lamang sa pangalan. Ito ay nakakapagpabagabag. Piyakarata-rata sa ginawa, aging amiyang kadang-kadang ngaran sa Muslim. Muhammad, Aisha, Abdullah, na di ngon kailay sa Islam. Muslim lamang sa pangalan. Kagaya lang nabagigan ni Ustad, darating na naman ng Ramadan, Allahu Akbar. Ang dami na namang mga balik Muslim. Kemamasa kami yang ada kedalam chinilas. Di ke penuh mia penuh chinilas sa masjid mata. Na kemamasa ka udah Ramadan 10 hari saulan. Nada ke tun sa masjid. Budi makan tu na mia ka semua si Imam Abu Sibilal. Sa kataman, bismillah. Nabilal kamati ngasaan. Apa kali ni maka sorong dengan dia na di pagabedesan. Dia taruh dia final lah. Nailangan man na may ka opisina, eskwelaan,
Matra-traffic na lalan. Ang inasulti ko mga ulama, usukap ke traffic, ulalan, igira ding gilubaan so limu Allah, igira ding gilubaan so rizki Allah. Na kita memikap ke traffic, igira ding gilubaan so limu Allah, sabi benar, alam mo tanong ka surga insyaallah. Way na igira subuh na manisa na matay. Allahu Akbar. Napiya nga mamsa ka, pag na kumabalaga, kaplit na ka sa posto, kilas, katingin na roso, risky Allah. Kilas ka roso future. Pulila ka karo kapakakan. Nakalipatan yan, ang takapya kalipatan yan, agito asungwa na karo risky, na ako makapato na supagnawan na kamay kasubo. Suga ko nga si ko postong ka, nakakakapta na no, tinigan na kaamay kasubo. Ginapsungwa na ka sa eskwela, nakakabalo engineer, doktor, attorney, nayasan ko makapata, na amay subsimbayangan na ka, igira subo. Nagyan ka iya future, nang labi ni kakuha kapasang, kakuha niya ilimu Allah. Nakakapagtaka na inahanap ang mga biyaya ng Allah, ngunit hindi nahanap ang paraan kung paano siya kaaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang dahilan kung bakit natin tatalakay ng ganitong topic. Paano pananatilihin ang ating mga iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kalagayan ng karamihan sa mga Muslim ngayon, lifasadi zaman, napakasama ng panahon. Yung kahapon na nakakahiya, ngayon ay pinagsasabi na. Yung kahapon na sinisekreto na may boyfriend, may girlfriend, top secret, hindi niya pinagsasabi kasi nakakahiya. Ngayon, alam pati ng kanyang mga magulang na siya may boyfriend, siya ay may girlfriend. Yung kahapon na nakakahiya na kapag nalaman ng mga tao, ngayon wala nang paki ang mga tao ngayon. Dahil sa mga TikTok, social media. So kagayaya, piyakayaya, na iman to na bandingan, kalbihan. Pagkaili ka sa mga mumuda, mga babae, di mamuliat sa Facebook. Kapara po makakwasa likes. Ang sikat. Ano ko di pumuliat, siya kumiyaw na masa, mapitira, pumitong na yan. Miya alin iman to sumasa. Kaso di babaki ka sa TikTok, na iman to na ay idol. Allahu Akbar. Manisa na dito. Naging baliw na ang karamihan dahil sa social media ngayon. La ilaha illallah. Wa nudratul ikhwan. Kakaunti na lamang ang mga totoong kaibigan. Kaibigan ka lang nila kapag may kwenta ka. Pag wala ka ng kwenta, wala ka ng kaibigan. Para yung mga tutubi ba yun? Lumalapit lang kapag may matamis. Kapag wala ng masisipsip na matamis, hindi ka nalalapitan ng tutubi. Ganyan yung maraming tao ngayon. Nandyan lang kapag may gusto. At kapag nakuha niya ang kanyang gusto, wala na siyang pakialam ngayon. Wa da'ful mu'in wa qillatul nasir. Dahil sa panahon ngayon, wala nang tumutulong sa iyo upang mapalakas ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo na lang, kapag kunwari kayo nagtitinda sa sidewalk or sa mall, tapos nagsara ka ng iyong tindahan, lahat sa iyo magtitext, lahat sa iyo tatawag, lahat sa iyo magchat-chat. Bakit ka nag-close? Anong meron? May problema ka? Wala kang benta. Paano ka kakain yan? Anong ipapakain mo sa pamilya mo? Pero pag hindi ka nakita sa masjid, wala magtatanong sa iyo. Kapag nakita ka sa labas ng masjid, hindi ka nagsasala, wala magtatanong, bakit hindi nagsala? Papasok ka ng impyerno? Hindi mo mahal ang Allah? Walang ganun ngayon sa panahon ngayon. Kaya kailangan natin ng ganitong mga talakayan kung paano mapapanatili natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan, kung bakit ito importante na ginagawang talakayan, dahil sa napakarami ay hindi mabilang ng mga istorya ng mga taong naliligaw. Kahapon, nagsasala, ngayon hindi na. Ngayon, hindi nagsasala, bukas, magsasala. Natatakot ka na baka bukas maging ganun ka. Ngayon may kumbong, bukas wala na.
Ngayon, mananampalataya, bukas, hindi Christian, hindi rin Muslim. Mikos-mikos. Ha? Pero pangalan niya Maryam. Ha? Pero hindi naman Maria, kundi Maryam. Pero hindi nagsasala, hindi nagkukumbong. Pero pag tinawag mong Christian, patay ka, papatayin ka niya. Tunay kaya lang harap, boko ka pero. Aw, jika ka nang baka ka pero kada kumbong ka, kanabaad na ki. Subhanallah. Kata, di kami dinadala ko sa padiyan. Yang ada kada mga maranaw. Siguro do mga maranaw to, mga bunda na mga inged, mga taga-inged. Mga taga-Bangulo. Mga kibabaling sa Kinilaraw. Di din kukumbong ibat-ibat ka. Di akan mapakapsengay so tindira agus sugikirok sa posto. Kalaon bilangat. Jadi. Hey mama, keadaan sa maratabat. Baka kung bunga nga si karomang ka, baka kumiyan sa bubuy. Gikar nga lagi kababaling sa giingad ang mga Kristiyan, kadi-kading bali ang Kristiyan pa. Baka miya kailay sa Kristiyan, saro ang amikumbong. Na pere-pere, kileng kaabnang aran sa Maranaw, ang bawatan ni Solutan sa Taman Ro. Bawatan ni Solutan sa Agus. Ang mga lakon ni Bangsa. Nang gibawatan niya, langon ka, pero dito sa Sambayan. Pamilya kami Imayor, pamilya kami Ibari, okay, dari kami sa Sambayan, mga kapir kami ba? Subhanallah. So mga balik Islam, may mag-Islam, so mga Maranaw, may kapir. La ilaha illallah. So mga balik Islam, inawaan nilan, so kang birthday, kaya Maranaw, na may usug-usug sa birthday. Inipakan at yan. Subhanallah. So balik Islam, may kumbong pipiya, kilingukad sa Maranaw. Natalawin nga sa, pimitirin ka sa Maranaw, mapipiya ka no? Ay, hindi po ako nakakaintindi ng Maranaw, balik Islam po ako. Ay, akala ko Maranaw ka. Nasa kanina, nagkukulur pan sa buko. Ay, kukuruti yan nun. Piya ka ma'am, sabi ya kaya ya. Asiran, namiyato ni ran su Islam. Nasa Canada nga matoon su Islam. Nasika ining bawata, siko kiapuunan sa Islam. Asa ingat no, sa Ranaw. Ngeleng ka, di masa taniman to. Ano ba pagilaya, anda kay ining bawata. Anta iloks ka. Aya pagilay na tunay bitad kay man to. Subhanallah. So balik Islam, namiyag Islam, pipiyan, inuginakiyan so kagrag, kasigupan, kanzina, kasumpaw, so Maranaw na, tama ni Mato, napasa sa kubo. Ama imanok. Kerka. Taba dengan na mga balik. Nakota mabibisisi ko, dur nga umanok. Nagyabalik Islam, nakoto di mga nga dapat si ko Allah sama segita. Nato na ipitero na si ko balik Islam. Kaya kagupan miya Islam. Kaya kasawlang budit. Nasa kaipun ko atangan nakapirakan. Kagi ang arana ka na Abdullah na miya piya ginawang ka. Kalipatan na si Abu Bakar na. Si Abu Bakar na. Ito na balik Islam. Si Umar na. Balik Islam. Si Uthman na. Balik Islam. Si Ali na. Balik Islam. So sa pulo kataw, adiritsu, apa kasud sa surga ada isi-isi aguda. So Maria na mga balik Islam na Maranaw tabi-tabi. Yang kadang-kadang lagi kasud sa surga. Nakalipatan naman po iba'y labi. Si Khadijah na. Ito na si Khadijah. Balik Islam. Maranaw, di nga sa sangatang erong ka na lalami. Mapipiyapiya ginawa tiga miyati ako buwa. Muslim ka tiga born. Muslim di. Kalabay pagilay na antay born. Muslim magwantay balik. Islam ay pagilay na subutan di kay manto. Kabang nga kalipati ay miyawid si Islam na mga balik Islam. Ino kami muli born. Muslim mi pantag si ko mga balik Islam. Kalipatan na kanan. Ana sa katao balik Islam, may musiyat sa Marawi. Nakibalik Islam na may katao-tao, Maranaw. Girami Maranaw, di kakilay ba?
kebeli ke mas beli ke panamnya kala sa tarlak sa mga tanoroong mga ore panu Allah malipudos miya ngusiat roona miya kapepe ka pangusiat ini no mga tao ada tingin niingad ka ada tingin niingad ka tingin nasi tingin sa inalunya sa ingad dia kabalik Islam tingin dia sa ingad ka sa saranawa sa ingad ka sa saranaw ginada ka balik Islam ako man ito ko na maranaw na miyakala ko na matan yan o paman bisa miyang mo siya tarakatano na aluminium subaw niya na maranaw amalay tae kadi pagilawan tama-tama na kan setor mataman na kan bekas nagi mga balik Islam na miya katakatad kaniran na kaya lawan-lawan ang taniran niya tama na kan sulutan jadi kabu sunggayan niya tama na kan dege kaya nga kiblat na nagya postong ka kaya nga kiblat na sundro wiro perak ka kalakana ka mapapanwabi niya ni nga gugudong nalakanya na datagurod ya Allah ayun yung kiblat ayap ke pihak ginawan niya na may kamadakala pemamasaan nama pihak-pihak na ginawan niya na ada makasembayang, ada makasunat da importante na mapapanusod drawer yan at na miya kasungaw ko man mapita sa video miya ka deposita ko man Allahu Akbar nadataro miya ilin niya kung sa gito maran ada kon o paman nabalik Islam mo sa miya mo setara kami natingin mo to kakak bang kalipati si man si Abu Bakar nabalik Islam kaya benar ako na huwag bisu balik Islam si Abu Bakar na si Abu Bakar balik Islam natimbangan so paratian yan agulang muna miya marati pun ki Umar nataman sa lunga na mauri natimbang so paratiran lango-lango na pipira pulo kamilo na mga tao mga Muslim na so parati Abu Bakar na mas mapanad so parati Abu Bakar balik Islam subhanallah sa katawa sahabat ada din mga panambayang miyag Islam miyamang baca jihad natigin ya Rasulullah anto na ipagultanak na gusto ko surga ito na itigin ginana korma taman sa pagkin kagina korma na di ka pakasul sa surga man ipataka ginana korma o di nga kanday na korma na makin jihad ka namatay ka na miya kasulgan sa surga pamatigin naging bisa korma kan ipakarangan sa niya kapakasulsa surga ini pamatakin sa korma na may niking jihad na may wafat nato na yung pintir namin salam na kung tingin mo matay na piya magagaw ng mga malaikat na tayo pagwitong sa surga na sumaran nato na yung bilangan pera 2, 3, 4, 5, 6 Allahu Akbar kanayaw ka naman kagya abi kiamatan kagyaan pan may kadua rakat ay niyan nakiblat ay niyan Tuhan subhanallah ipagkalakatan ito ami ko na miya swatan ito ad na miya toon siya sa Luzon maranaw sobra ko inisyan sa inyo ng mga tangadiyan air ka kan mitin o sunsut tangadiyan ayaw ko nagkato na pirakyan sa bangko na sobra 300 milyon ayun yung pirak sa bangko na sala korop sa mga trakyan mga properties yan sala korop sa motangon ugay na subukitan naman yung pirakyan sa bangko na 300 milyon kala ni pirak ang maranaw nanto na ipiyak ang mamsaon miyatay na da mga pekadi na 300 milyon ni pirak na din mga pekadi nagyataga ingad api papasan yan so karabaw niyan may papasa sa kalawag na pati mo sa pirak para gumaka penekadi na may ka penekadi agyan ka ini pamasan niya na palapa antaka nganinsaan nagyat 300 milyon mga penekadi na karuman yan ng panakapir doon yan mapakapag isla na ito na pinisadekar kay karumangan na kapir sarwang la ilaha illallah ginap kailang nga di sambayang nga ipkailak ka ame ko na miyaso kasiran kaso puso napkaklik-klik sa dami ng narinig natin na mga istorya
ng mga taong naliligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay natatakot na baka bukas maging katulad natin sila. O katulad na lang ng ating mga kapatid ng mga balik Islam. Sila ay natatakot na ngayon, nahanap nila ang landas ng Allah. At sila ay natatakot na baka mamaya o bukas mawala ang pananampalataya sa kanilang puso. Alam niyo naman yun, di ba? May mga kilalaki na mga balik Islam, tapos ngayon naging balik kafir. Nakakatakot na baka maging katulad natin sila. Napakaraming kwento. Kaya natin kinukwento ito o tinatalakay natin ang ganitong mga topic upang ating maiwasan na maging mangyari sa nangyari sa kanila. Ang panghuling sagot kung bakit natin kailangan na malaman ang mga paraan upang tayo manatili sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pananampalataya ay nasa ating mga puso. Wala sa kamay, wala sa ulo, wala sa tainga. Ang pananampalataya ay nasa ating mga puso. At ang isang bagay, kapag nasa puso, ito ay nakakatakot. Bakit? Itong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqalbu bni Adam ashaddu inqilaban min al-qidr idha ijtama'at ghalaya, rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, katotohanan na ang puso ng anak ni Adam, ibig sabihin lahat, tayo, ito ay nagbabago at nagpapalit-palit ng mas maraming beses kaysa sa isang pinapakuluang tubig. Lahat tayo, nakita natin ang sitwasyon ng tubig kapag ito ay kumukulo. Ang nasa baba, napupunta sa taas. Ang nasa kanan, napupunta sa kaliwa. At ang kaliwa, napupunta sa kanan, sa taas, sa baba. Ganoon ang nangyari sa tubig kapag ito ay kumukulo. Anong sinabi ng Propeta Muhammad SAW? Ang kalagayan ng ating puso ay mas mabilis pa magpalit kaysa sa tubig na kumukulo. Hindi ba yung nararamdaman? Ngayon, napakalakas ng iyong iman. Bukas, brown out. Sa umaga, Masya Allah, nagsimba, nagbasa ng Quran, nagdua. Pagdating ng Fajr, pagdating ng Maghrib, una na kayo, maraming customer. Allahu Akbar. O di kaya, sa gabi, napakalakas ng pananampalataya. Pagtulog, natulog din ang pananampalataya. La ilaha illallah. Nakakatakot na baka madatnan tayo ng kamatayan kung saan tayo hindi na nampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Propeta Muhammad SAW sa pangalawang hadith, innama sumiyal qalbul qalb min taqallubihi. Kaya tinawag na puso ang puso dahil ito ay pabago-bago. Kasi ang ibig sabihin ng qalb, nababaliktad sa salitang Arabo. Qad, ito ay pabago-bago. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin fi asli sajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batn, rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani rahimahumullah. Ang puso, kaya tinawag na puso dahil ito ay pabago-bago. Katulad na lamang, sabi niya ng Propeta Muhammad ay katulad na lamang ng dahon ng kahoy. Kapag dumating ang hangin, kung saan ito dadalhin ng hangin, sasama ang dahon ng ng kahoy, o di kaya yung buhok ng manok. Napakagaan nito. Ito ay sumasama sa hangin. Kapag huminto ang hangin, hiinto din ang buhok ng hayop. At kapag dumating na naman yung ang hangin, gagalaw na naman ang buhok ng hayop. Ganun ang puso. Pabago-bago. Subhanallah. So, hindi ka ba natatakot? Hindi nyo manaramdaman yan? Sa Tarawih, Masya Allah, umiyak ka pa. Tapos sa Fajr, hoy Fajr, mauna na kayo, hindi pa ako nakatulog. Subhanallah. Mas importante sa kanya ang Tarawih na sunnah kaysa sa wajib na Fajr. Mga alipin ng Allah, kapag hindi ka nagtarawih, walang magsasabi na ikaw ay kafir. Simba sa isang araw, napakaraming ulama na magsasabi na ikaw ay kafir. Nakakapagtaka sa isang Muslim.
Bagong Muslim o dati ng Muslim, mas pinapahalaga na niya ang tarawih. Nakita niyo mga Muslim kapag tarawih, Masya Allah, bagong damit, bagong paligo, napakabango. Ang mga sisters, bawat gabi ibang color. Parang rainbow. Ngayon, violet. Bukas pink. Isang araw, yellow. Ready kapag tarawih. May blush on pa. Ha? Parang pupunta sa mall. Astaghfirullah. Sister, katakutan mo ang Allah. Ikaw ay pupunta sa masjid upang sambahin ang Allah. Hindi para magpaganda sa mga lalaki. Astaghfirullah. Kaya naman ang mga lalaki, na hindi pa pupunta sa masjid, nakatambay pa sa labas. Uy, malapit na yung ikama. Wala nang space. Una ka na doon, okay lang sa likod. Paano? Nakakakita ng mga rainbow. Iba-ibang color. Astaghfirullah. Tarawih na yun at saka Ramadan na yun, ha? Walang mga takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sister, tulungan mo ang iyong kapatid na Muslim upang mapalayo siya sa kafitna. Paano siya lalayo? Napakaraming rainbow sa kanyang harapan. Merong yellow, merong pink, tapos ang kanyang kilay, pwede pang maging roller coaster. Kinulot talaga yung kilay niya. Kapag nahulog ang puto, maluluyan pa ang puto sa kanyang kilay o sa kanyang pilik mata. Subhanallah. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, gusto mo makinig ng mga lecture ng mga ulama. Bukas ayaw mong makinig music. Mayroon ako narinig na khutbah, Friday sermon sa Marawi. Sinabi nung nag-khutbah, mayroon pumunta sa akin kasi ustad siya. Sabi niya, Ustad, yung tatay namin nag-aagaw buhay. 50-50. Sabi ng Maranao, di sira katalamaut. Lalabas ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Sabi niya, Ustad, pumunta ka sa bahay para mo mabigkas sa tatay ko yung la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lahat natin alam na kapag yun yung pinakahuli mong mabanggit, ikaw ay makakapasok ng paraiso ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pumunta sila dun sa nag-aagaw buhay. Sinabi niya na, kapatid ko, magsyahada ka, sabihin mo yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alam mo anong sinabi niya sa kanyang huling sandali sa mundo? Sinabi niya, o manok, lumaban ka para tayo ay makauwi na. O manok, tabod ka na makabalik. At namatay siya at yun yung pinakahuli niyang sinabi sa mundong ito. Anong ibig sabihin ng kwentong ito? Ang iyong ginagawa dito sa mundo, yun yung maging kahuli-huli ang sandali mo sa mundo na ito. Kapag ikaw ay singer, mamamatay ka na singer. Kapag ikaw ay dancer, mamamatay ka na dancer. At kapag ikaw ay nagsasala, mamamatay ka na ikaw ay nagsasala. Inshallah. Ilan na ba yung narinig natin na nakikita natin sa Facebook, di ba? Na may CCTV sa masjid, nagsujud sila, at sila ay tumayo na, pero yung tayo hanggang ngayon ay naka-sujud. Hanggang sa natapos sila, magsala, at nakikita, at kanila nang kakausapin yung tao na yon, nakita nila natumba na lang, kasi patay na pala sa kanyang sujud. La ilaha illallah. Nas'alullah husnal khitam. Ating ipanalangin sa Allah na tayo ay madatnan na kamatayan sa kanyang ikinalulugod. Marinig natin na siya ay namatay kasi siya ay gumising ng Fajr para magsala at pumunta sa ablution, siya ay nadulas at namatay. Napakagandang kamatayan. Siya ay namatay sa ikinalulugod ng Allah. Gumising para sa Allah. Pinutol niya ang kanyang tulog para ang ipakita sa Allah, Ya Allah, gusto ko ang pagtulog ko. Kulang ang aking tulog, pero mas mahal kita, Ya Allah. Ya Allah. Pero ngayon, napakaraming mga lalaki na mga Muslim. Ang lalaki na mga bicep. Piniflex pa. Tapos pag magme-Mayday. Ang laki, grabe. Pero pag Fajr, hindi niya mabuhat ang kanyang ulo na hindi umabot ng 5 kilo. Tapos piniflex niya 20 kilo. Pero yung ulo niya, hindi niya makaya kapag subo. Muslim yarn. Sa tingin mo, saan yung kahantungan mo sa araw ng paghukom?
Kung kumi nga ginawang ka, eh isa ka maranawa mapasang kapag jima, maduir ka. Huwag sa din. Madu nga gede ginawang ka. Piya nga sulawas ka. Anma piya kay layer ka mga tao. Ugi na miya karata-rata kap kay layer ka Allah. Bayar ka pagkasud na sa mga tao. At ika, miya ka pipibay sepa. Ipak. Kandi salitian. Alungan na maurin. Pabut-tubut-tubut yan na ka. Tutungan na ka buha. May kalungan na maurin. Tutungan na ka buha Allah. Nagkangabu luwate. Mga nangalipati. Kaya sa kababay, apya ka tila-tila ka diya sa kanan. Sa kama, maalingalingan ka sa pira ka sa jeep. Ay, bukuri ang kanan. Kung kabuha, lawate. Subhanallah. Kaya ka mamsa. Kailan tanong pag-Islam? Kailan tanong pag-Islam? Ha? Kailan? Nabang ka na nayaw ko kapapatay. At di ko kapapatay, di ako pasinukuan sa niya, waka dapat pag-Islam, nayaw na ka. Oo, ay, sasana ka. Pera-pera, di mamalano. May ka, next year na mag-Islam ako. Makumaso Ramadan na mag-Islam ako, mapita miyatay. Isang mga guru amila Saudi, hanapin ng tulian, antingin na sa katawa mama, amiyatay. Kasak ni ma'am si kumasgit. Miyatay so bapa iyan, Maghrib. Rinigo, pisang bangay na Aisha. Kag yun ni pagkabangami, munot sa pakiwata niya nga dawata yan. Na duwa amya kalot kubur. Kawan na nagu, diwag. Inisin ng imam, sumanguda. Kaya manguda, anda nga kabaya may lubang si bapa ka. Tingin na imam, si sa kawanan. Ayun yung pilili na, kawanan. Minilabang din, umalis sa namin bilag-bilag. Katayin na miya sawa, kusubu na miya tayo gito ang muda. Miya tayo gito ang muda, damakanaw. Na namin nilabang, sa gito diwang. Inong niya basta na mapailis yung diwang, karoon sa kanyang basta ipalabang. Allahu Akbar. Mataan. Piya ka mamsa. Iman to, agina na pulala kawan na kaalupa, adapuan na ka, na mapita na yung atap. Gina na lupa, adapuan tano, na mapita na yung alalangagin, kay pulubang kaon. Di ka di pang impuruan. Di ka pagabilib sa ginawang ka, agina na luwate, apadapuan na ka, na mapita na yung kakun. So, piya ka, dapa-dapa na so Allah, ori pa niya na luwate. Ay pagkagingiritan na mapita na paliw sa matang ka, paliw sa tangilan ka, paliw sa ngirong ka, paliw sa... Ito na pa. Di ko to kutanaw rin, naginani kasua ka. Ino ka pa ni pag-Islam. Ino ka pa dakatag ni sakalaksi ko Allah. Yang bulate na iyong pinandidirihan, bukas yan ang kakain sa'yo sa iyong libingan. Yang bulate na iyong tinatapak-tapakan ngayon, bukas, yan ang kakain sa'yo. At itong lupa, ngayong lamang tinatapakan, bukas, yan yung bahay mo. So, bakit ka nagmamayabang? Bakit mo tinataas ang iyong sarili? Samantalang, sa lupa rin ang iyong kahahantungan. Dahil ang puso ay paiba-iba, nagpapalit-palit, kailangan nating malaman ang mga paraan upang ito ay mapanatili sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banggitin natin ng mabilis ang mga paraan upang ating mapanatili ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil nakikita ko na inaantok na kayo at kami rin, gustong-gusto ko nang umuwi. Bakit? Karating ko lang kagabi mula sa Mindanao. Agad-agad Tarlac. Tapos bukas, kami na naman ni Ustad sa Cuneta Astrodome. So pag si Ustad, uwi ka pa ng Manila na, Quezon. Kami naman sa Quiapo. So ilang oras pa ang travel. So ngayon ay 9:30 na. So matatapos ako 11. Tatapusin pero 11. Tapos kakain pa kami. So 11:30. So may mga usap-usapan pa, 12:30. So magta-travel kami 4. So saan ang tulog namin? So sa Cuneta bukas, zombie.
So, ori pantano. Ori pano Allah. La ilaha illallah. Tulungan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil malakas kayo sa amin ng mga taga-Tarlac, sana all malakas. Sa kanya lang naman ako hindi malakas. Pero okay lang, nandiyan naman ang Tarlac para mahalin ako. Tarlac lang, sapat na. Sana all Tarlac. Napansin namin kanina sa palengke, wala kami nakikita na sino man na naninigarilyo. Bawal ba dito manigarilyo? Bawal? Ay, hindi naman. So, ibig sabihin ng ang mga taga-Tarlac, mga disiplinado. Or hindi ko, walang lang akong nakita. Pero may nakita ko, Maranao. Pag yung narakano ron, dahil na miyato na ka na paniligupan sa Kataubo, na miyato na ka na Maranao. Anda ka miyatoon sa Ubaya Masjid. Allahu Akbar. Kaya ka mamsa. At napansin ko rin, malinis. Malinis ang lugar nyo. Wala akong masyadong makita ng mga basura. Naninibago ako. Kasi lumaki ako sa mga basura, Ataw niyo ng mga Maranao. Alam mo tanong niya kala sa basura. Sura na tanong niya penuh-penuh, so dunat. Binani nga dunat. Subhanallah, rilaan tanong Allah. Piya ka mamsaw, so ingad da sarwang na limpyo. Okay na, so ingad da Muslim na marsik. La ilaha illallah. Na pinakamalali pa mga dawa Islam, nakasuti. Nung di pagabedas nga, masot yawi na sudara pa nga na marsik. Panginta sa kanawa kibabaling sa peragatan, na may kapabaling sa ingad, na sumiyalay niyo, kasusuti, kanilipi, wingadiw, darpayo sa peragatan, nabaling niyo sa ingad. Niya kaya widakal na, di nga Maranaw, nasa ingad na peragatan na disiplinado. Di perke nga pianda ka, may kukuha na kaya sitsitan. Pep! Peter oro ka di channel siya perke nga kaya. Bilang nga tao sa pada ingad, nasa ingad din na tabi-tabi at tayla ka. Pianda perke, niya ka lang no parking na piya kayo sa trakyan. Kailan no loading nga non-loading, nalang karon di miking bibitira pan sa lalana. Paparking na di miking bibitira Alam ka naman, tama na Anda ka naman Nanti ko bumbuat traffic, nandun sa dimitira ya dua trap, mataan, mga VIP. Kinuha siya di sa Tarlac. Ang kapusa si sama kay isa-isa. Di ito lagi Maranao. Asi kayo din na ditila ka. Api yan din na tumutuprit sa bama. Tikta ba mong training ba ka? Dito bisa ina, bama. Kau dia mga tao nagyan na bama, namiyari ang na bama, iya na training ba saya. Di ko mga padakan, naba na nakiting baka bamaanan, astagfirullah. Maalak-lak ka tadi mo na training ba karo. Namatang ko Allah, kaso nga sa iligan, o namatang karo bama. Da, natay kibabaling ro, di kita na di pa mamupo, ugi na mga limpyo. Naging di mamamupo, nasunog. La ilaha illallah. Naging marano na pinanap, dumuludu, di din mapaparo ibigda. Na may kaingad da Kristiyan, ay lang akan bilang ataw. Amay kan duda, yan ako minwa sa tissue, naroon dumyuda. Ano sudah. Napangilo ba na, hindi nabubulok, nablang ko niyang pulaka na. Kana ba ini ka plastic? Kataya saya. Aw na may kasara, na nalikan sa ruwasan. Di ito naging Maranaw. Siko ingad din, nading binasa. Kinakala si ko walay laro kung di puputa. Nagasaba na walay na di ka di pipi Tono to mindset mikos. Sika ban bu niya saba na ingid. Karo ka di pipi Na si ko ingid ka na di karo di binasa. Ani ni miya so Maranaw pamikiran. Manutan o titawbat. Turun tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa awa ng Allah, kanyang ipinaliwanag sa Quran at sa mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay paano natin mapanatili ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ang unang-una nating mabangitin ay ang pagbabasa ng Quran at pag-intindi sa Quran.
Alhamdulillah, kanina, sinubukan kayo Ustaz Muhammad, at inyong nakumpleto ang ayat, illa liya'budun. Sabi ko sa sarili ko, bakit pa ako magle-lecture? Alam naman nilang mga ayat, Mashallah, tabarakallah, nakakataba ng puso, nakakasaya, na ang mga Muslim, bago man o dati ng mga Muslim, alam nilang mga ayat. Kasi alam niyo naman ngayon, ang mga kabataan, ang dami-daming na-memorize na mga kanta. Tens, hundreds. Kapag sumakay ng kotse, nasasabayan niya ang mga kanta. Kapag natapos, nasasabayan pa niya. At itanong mo sa kanya ang singer at saka ang title, alam niya. At itanong mo sa kanya, anong year na-release? 2021. Pero kapag tarawih, tapos pag hindi pag-amin, nag-amin, amin, ay, sorry, hindi pala. Marinig lang yung Allah, nagruko na. Ha? Ay, sorry, hindi pa pala. La ilaha illallah. Papasok sa paraiso yarn. Alam yung music, pero hindi alam yung mga ayat. Kahit yung pinaka-maiksing ayat sa Quran, wallahi, hindi alam ng mga kabataan ngayon. Pinaka-maiksi. Itanong mo sa kanya, ano yung pinaka-maiksing surah sa Quran? Amin? Pero ang mga kanta, malayo pa. May sarili pang ganun. La ilaha illallah. Isang word lang, pwede niya nang i-continue yung song. Yung mga binatili ngayon, kahit bulag, kahit takpan mo kanyang mata, marunong mag-gitar. Alam niya yung pipindutin doon, hindi siya nasasaktan, yung naipit ang kanyang kamay. Pero ang Quran, baliktad niya buksan, ganito. Paano ba? Ganito? Ano ba? Paano ba ito basahin? La ilaha illallah. Minita mga ina, udigad mga naraka. Opo nga matay, nagi minibaga kawata ka, ina mga susurga. Udigan yan gamit sa naraka. Surga sa surga, na minibaga ka mga kapir. Panabenar ka nama, kaapi ang maya kita mabeneng ka. Naadnawata ka kapir, abilengat. Kaya talawan sa pagidoon, kaya ka. At yung mga taga-ingod, nagyapiran sa pagidoon, nalangon, Muslim, ay panubas sa tarlak. Di nga katawan na, ana paraji kami, sala ka parajik. Mapita, maugat, takabanto na. Di pagkaugat tagi mga taga-ingod, ada hotel, ada 12 hours. Ay panubas sa tarlak. Kelas, nasala ko sa biglasan yan. Andi ka kunya na, diyo man. Niya karag-ragan. So kababaling Muslim, si kupragatan. Niya karag-ragan. Kaya lumiyari ito, mabibina sa soingid. At di mabibina sa aranaw. May panubagya Luzon. Ugaid. Nasutigiran na, opo nga mo mga taon sa mag-Islam sa pragatan, na titu-titu na mag-Islam. Di manambayang, di mamuasa, di mamatay sa Quran, babay araga, makakukumbong pipiya, then pamagidan, mataan, kababayang kau Allah, mahal ka ng Allah. Anong sekreto mo? Nagyat taga-ingad, amyan ulo-solo amaranaw, na amay na alim, na sirya niya na masigit, miya kapi-kapir. Bilang nga tapat, inusutigiran na makatong amamusa sa ingad, adi pag-isla, nagititito ka kapir. Kamarang siya kapag Islam, mamatanso, masigit, madrasa. Naroo, sa karuka bintang na masigit. Sa karuka bintang na seminar, nasaya, Allahu Akbar. Tatapan Allah sa parateta nusik wallah. Kaya naman pag may nakita tayo ng mga kapatid na mga Muslim, na totoong mga Muslim dito sa Luzon, katotohanan siya ay totoong Muslim. Bakit? Kasi nga environment, ang nakapaligid sa kanya, hindi tumutulong sa kanya upang maging Muslim. Pero magkaganon pa man, siya pa rin na nanatiling Muslim, yon ang totoong Muslim sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sekreto mo? Bakit ka ginabay ng Allah? Pa-share naman, baka sakaling gawin ko at mahalin din ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Intindihin ang Quran, basahin ang Quran sa abot ng makakaya. Bakit? Unang-una natin sinabi ang Quran. Sinabi ng mga ulama, ang Quran ay parang tubig para sa isda.
Ano na lang mangyayari sa isda? Kapag kinuha mo siya sa tubig, agad-agad siyang mamamatay. Ganun ang puso kapag wala ang Quran. Ganun ang puso kapag wala ang Quran. Ang pagkakaiba nga lamang, ang isda, kapag nilayo mo sa tubig, mamamatay agad. Mararamdaman ng isda na siya ay unti-unting namamatay, humihina, hanggang sa mawala na siya ng hininga. Pero ngayon, alam ba natin kung buhay ang ating mga puso o patay na? Alhamdulillah, hindi natin nakikita. Kung baga, pupunta ka sa doktor, sa ospital, Dok, pa-x-ray nga ng puso ko, tingnan ko nga kung buhay pa. Tapos kapag nakita mong patay na, mag-hatch ka para mabuhay ulit. No, hindi ganyan. Pero may mga paraan para makita. Sinabi ng mga ulama, kapag nakikinig ka ng sermon, ganito, kunwari, at lumalambot ang iyong puso, at ikaw ay natatandaan mo yung mga pagkukulang mo, at inisip mo na, astagfirullah, sarili ko, masyado kang nagkulang sa Allah, at gusto mo magbalik loob sa Allah, tandaan mo na iyong puso ay buhay. Kapag nakakarinig ka ng mga wasyat, mga sermon, at lumalambot ang iyong puso, maging masaya ka, ibig sabihin buhay pang iyong puso. Pero kunwari, hanggang sa natapos ang mga lecture, ang mga sermon, pumasok ka, tapos paglabas mo pareho, walang nagbago, matakot ka sa Allah, patay ang iyong puso. Ikaw ang dapat i-condolence sa kay Tito Tibon. Kami atay sa puso ka. So ganun ang Quran sa ating mga puso. Parang tubig para sa mga isda. Alisin mo ang isda sa tubig, sa ayaw at sa gusto ng isda, siya ay mamamatay. Ganun ang ating mga puso. Ang puso ay parang tubig sa isda. Pangalawa, ay ang paggawa ng mga kabutihan. So, tigumra nawa kapagaman lang. Ang paggawa ng kabutihan ay isa sa pinakamalaking paraan upang tayo'y gabayan o panatagin ng Allah sa kanyang pananampalataya sa Allah. Sinabi ng Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawl athabit fil hayat ad-dunya wa fil akhirah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ikinuwento kung ano ang responsibility o ano ang naitutulong ng paggawa ng kabutihan. Sinabi ng Allah, pananatiling matatag ng Allah yaong mga tunay na nananiwala sa pamamagitan ng matibay na salita. Yun yung la ilaha illallah sa makabundong bagay at sa kabilang buhay. Dahil sa yung mabuting gawain, yun na magiging dahilan upang panatili ng Allah yung pananampalataya. Sinabi pa ng Allah sa isang ayat, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih. Kung kanila mang ginawa ang ipinag-utos sa kanila, lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita, higit sana itong makakabuti para sa kanila at makapagbibigay ng karagdagan sa kanilang katatagan. So ang paggawa ng kabutihan, ang siyang nagiging dahilan, nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sa mga gusto na kanyang pinakwento, sabi niya, merong isang brother na balik Islam na namatay. Namatay na balik Islam. Pinag-aagawan siya ng mga Muslim brother, Muslim community sa lugar na yon at ng kanyang pamilya. Kasi gusto ng pamilya niya, yung pamamara ng mga non-Muslim. Dalhin yung patay saan. Sa punerarya, iimbalsa mo ang kanyang katawan, aalis ang kanyang mga lamang loob para siya'y paglamay ng ilang araw. Ayaw naman yun gawin or pinapahintulot ng mga Muslim community. Gusto nilang kunin ng bangkay para gawin sa kanya ang ginagawa ng mga Muslim sa kanilang brother, kapatid na namatay. Nagsalita ang kanyang panganay na anak na lalaki. Sabi niya, mga pamilya ko, mga tito, mga tita, mga kapatid ko, ibigay na lang natin si Papa sa mga kapatid nating mga Muslim, kasi mismo ako ang saksi na si Abi, si Ama o si Tatay, magmula nung siya ay nag-Muslim, siya ay nagbago. Dati-dati si Tatay lasinggero, pero nung nag-Muslim, masyaAllah, nagbago siya, lagi nagsasala hanggang sa siya ay namatay. Kaya ibigay na lang natin si Tatay sa mga Muslim, kasi yan yung gusto ni Tatay. Allahu Akbar.
Yun yung gusto natin, na mamatay tayo sa kinagululugudan ng Allah. Madatnan tayo ng kamatayan na sinasamba natin ng Allah. Mahal natin ng Allah. Mau matanaw kapatay, asin tanaw mau maaadir tanaw, si kuwanin ap kababayan ng Allah. Kau ina ni betad ka, nasabin sa benar ap kababayan kau Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit yung mga taong mga kusala, mga tamad, sa paggawa ng mga kabutihan, ano sa tingin nyo? Sila ba'y panatatagin ng Allah? Kapag itinatawag ng sala, kanya lamang nilagay ang kanyang kamay sa kanyang tenga. Or kapag nag-alarm clock, kanyang pinatay. La ilaha illallah. Pero kapag klase, kapag work, wallahi hindi siya malilate. Nakakapagtaka na gumigising ka para sa iyong opisina, para sa iyong trabaho, para sa iyong future, kumbaga sa school, ngunit hindi ka gumigising para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na Muslim, ang totoong future ay dalawa lamang, sa paraiso o sa impyerno. Wala nang pangatlo pa. Yang iniisip mong future na bahay, kotse, marangyang pamumuhay, maraming pera, ito lamang ay makabundong future, ngunit ito rin ay matatapos na panandalian lamang. At ang forever ay ang paraiso o di kaya ay ang impyerno. Nas'alullah al-awwal, al-ula, wa na'udhu billah min ath-thaniya. At hingingin sang Allah ang paraiso at tayo ay manalangin sa Allah na wag nating makamit ang pangalawa na kahinat natin sa araw ng paghuhukom. Pangatlo, na dahilan upang tayo magiging matatag, ang pakikinig ng mga kwento ng mga mabubuting tao upang tayo makapulot ng aral. Kaya naman ang Quran ay punong-puno ng mga kwento ng mga masasamang tao at ng mga mabubuting tao, gaya na lang ng mga kwento ng mga propeta at kwento ng mga taong kanilang pinasinungalingan ng mga propeta at anong ginawa sa kanila ng Allah. Basahin natin ito para lumakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ating naiisip na sa panahon pala ng mga propeta, iilan lamang yung nananampalataya at marami yung hindi na nanampalataya. So normal pala yung kinalalagyan ko ngayon, na ako lang yung Muslim sa bahay namin, ako lang yung nagsasala, ako lang yung nagkukumbong. So normal pala ito. Ito pala ay nangyayari na magmula nung mga unang panahon pa lamang. So kapag narinig mo yun, hindi ka nawawalan ng lakas. Bagkus, nalalagyan ka ng pag-asa na mga tao sa mga unang panahon na sila lamang yung kukunti lamang sa nampalataya at tinulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya nga, kinukwento natin yung mga inspirational na mga kwento upang makuha natin ng aral. Nasasabi natin sa sarili natin na nangyari yun sa kanila, ba't hindi ko yun kayang gawin? Nagbalik Islam, namatay na nagsasala. Ya Allah, gagawin ko rin yun para mamatay ako sa kinalulugdan mo, sa iyong mga gawain na ginugusto mo. Pang-apat, na dahilan upang maging matatag ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinasabi natin lahat, at lahat na natindihan, mga maranaw, or mga balik Islam, o mga tausog maginanaw, dua. Dua. Sino bang hindi marunong sa atin magdua? Kaya nga, isa sa pinakamalaking katangian ng mga alipin ng Allah ay ang pagdudua. At anong mga dua? Isa sa mga dua na itinuro sa atin ng Allah sa Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Panginoon namin, huwag mong iligaw, huwag mong ilihis ang aming mga puso. Nakita nyo? Itinuro sa atin ng Allah na ipanalangin natin sa Kanya na huwag malihis ang mga puso. Kasi kapag naligaw ang mga puso, lahat ito, maliligaw. Kapag naligaw ang puso, naliligaw ang tenga, ang mata, ang bibig, lahat-lahat na naliligaw. Kaya pag-ingatan ang puso. Kapag ito naligaw, wala ka ng pag-asa. Ala inna fil mudghati ala inna fil mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kakaunting parte ng iyong katawan na kapag ito ay nasira, lahat ng iyong katawan ay nasira. At kapag ito ay nasa mabuting kalagayan, lahat ng iyong katawan ay nasa mabuting kalagayan. At yun ang puso. Kaya itinuro sa atin ng Allah na ipanalangin natin, Ya Allah, huwag mong iligaw ang aming mga puso ba'da idh hadaytana, pagkatapos na ito ay yung gabayan. Allahu Akbar.
Ngayon, ginabayan ka ng Allah. Panatilihin mo na sa pinakahuling sandali ng iyong buhay, ikaw ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo matulad doon sa tingin nito kanina. Nanong sinabi niya, o manok, lumaban ka para tayo ay makauwi na. May isa pang kwento na kanyang kinento. Sabi niya, isa rin na nag-aagaw buhay. Pumunta na naman kami sa kanya, pinaandar namin ng Quran. Ang Quran, CD. Ano alam mo yung sinabi niya? Patayin niyo yan, patayin niyo ang Quran. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang pagtutugin niyo ang music. Kasi gumagana ang aking pakiramdam. Tapos, astaghfirullah. Tapos yun, pinatugtog nila. Doon siya namatay, nakikinig ng music. A'udhu billah. Kaya katakutan natin ang ating mga ginagawa ngayon dahil doon tayo mamamatay. Huwag mong isipin na mag-Muslim ako ngayon or hindi ako susunod sa Islam, pero di ba, kapag malapit na ako mamatay, ako ay mag-Muslim. Bakit? Kontrol mo ba ang iyong buhay? Ilan na ba ang mga kabataan ang inabutan ng kamatayan? Meron akong kakilala sa Marawi or sa Mindanao, 21 years old o 20 pa lang, hindi na nagising. Alam niyo, nung sakit niya, cardiac arrest. 20 years old, gano'n lang kanyang sakit, cardiac arrest. Ngayon, napakadali ng mamatay. Nung maunang panahon, nadatnan ko yun, last 10 years, 20 years, ang namamatay lang mga matatanda. Ngayon, Allahu Akbar. Ngayon, wala nang pinipili ang kamatayan na edad. Nakita mo yung napakalaking katawan, napakalakas, bukas, patay na. Tapos yung napakatanda, nabuhay pa ng ilang taon. Subhanallah. Kaya paramihin mo ang iyong dua sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin ng Allah ang iyong pananampalataya. Hindi na kailangan maging Tagalog, hindi na kailangan pa maging Arabic. Pwede sa iyong pananalita. Ya Allah, patatagin mo ang aking puso. Ya Allah, katapangaso, puso akan. Ya Allah, pangnita mo ako kapapatay, masuswat karakan. Ya Allah, sana madatan ako ng kamatayan na ikaw nalulugod sa akin. Pero mas maganda, kunwari Arabic, kaya nga sinabi natin na pagbabasa ng Quran. Isa pa sa ating masasabi ay ang sa mga paraan ng pagiging matatag sa pananampalataya sa Allah, iman sa Allah, ay ang pagdidisiplina ng mga magulang. O di kaya ay Islamikong pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang anak. Ay wallah. Kagaya na lang ko sinasabi, kahit wala ng madrasa, mabuting nanay at mabuting tatay. O di kaya ay, sinabi ng mga Maranaw, mag-i-Islam ang bola, looks. O di kaya sabi natin sa Tagalog na ang iyong mga parents ay mga Muslim. O practicing Muslim, ito ay sapat na para mahanap natin ang pananampalataya sa Allah. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung mga video ng mga Arabo, mga tatay, napakalaking stick. Kanyang pinapano sa kanyang mga anak. Bibilang siya ng 5. 1, 2, 3. Pagkatapos ng 5, itong stick sa mga likod niyo na. Yung mga anak niya, kahit hindi pa makagising, gigising na. Ano gusto mo? Gusto mong latiguhin ka ng mahabang stick? So, paano di ka magsasala? May humintay sa'yo na stick. O di ka yung nanay mo, may kurot pa. Paano di ka magsasala? Pero ngayon, hindi. Saan ginigising ang mga anak? Anak, maliliit ka na sa class. Galingan mo, para ka maging engineer. Anak, paano ka maging teacher niyan? Gumising ka na. Maliliit ka na. Paano ka magiging excellent? Meron kayang ganon? Tuwing Fajr? Anak, masusunog ka sa impyerno. Hindi lang ikaw, pati ako. Kasi kasali ako. Sasabihin mo sa Allah, ya Allah, hindi ako ginising ni Umi. Siya lang yung nagsala. Subhanallah. Sana maabutan mo yung panahon na ganun. O di kayo yung mga parents, ito yung simula ng pagdidisiplina. Na kapag may dumating sa'yo, na kukunin ang kamay ng iyong anak, mamamanhikan. Meron ba tayo makikita mga parents? O lalaki, saan ka nagsasala? Sabihin mo sa akin. Tatanungin ko yung imam. Imam, nakikita mo ba to? Nagsasala sa'yo?
Pag hindi mo nakita ng imam, umalis ka, kafir, astaghfirullah billah. Pero hindi. Ano yung unang-unang tanong ng mga parents sa mga mukhang pera? Magkano yung sweldo? Anong trabaho? May pwesto yan sa palengke. Malaking pera yan. Iyugin nga ng malay pera, kami hawiyag tanong. Meron kayang ganon? Allahu Akbar, nakakasama ng loob. Na lahat na lang makamundong bagay. Sino malaking pera, sino may kotse, pero hindi tinatanong kung may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bilang panghuli, na ating babagatin natin sa ating lecture, kung saan pwede maging matatag ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang panghuli, ating tandaan ang paraiso at ang impyerno. Ating pakatandaan ang ating mga libingan. Isipin mo kapag namatay ka, itong lamesa na to, tapos pababain mo ng isang kamay lamang na ganito. Dito lupa, katawan mo, tapos lupa. Ganyan lamang ang iyong madadatnan sa iyong libingan. Kahit gaano pa kalaki ang iyong pera. Kahit gaano pa kataas ang iyong posisyon dito sa mundo. Ang iyong kahinatnan, ang iyong libingan na napakaliit, napakadilim. At kapag gusto mong gumawa ng kasalanan, isipin mo na naghihintay sa iyo ang impyerno. At maging mabuti ka upang makapasok ka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang nanay, tinanong niya si Alim, si Ustad. Ustad, anong gagawin ko sa mga anak ko? Lahat na ginawa ko para sila magising sa Fajr. Pero hindi pa din sila gumigising sa subo. Anong gagawin ko? Lahat na ginawa ko. Sabi niya, Nay, sabi ni Ustad, Nay, isipin mo na ang inyong bahay ay nasusunog. Ang inyong bahay ay nasusunog. At ang iyong mga anak ay tulog. Tapos ang bahay niyo, nasusunog. Tapos ang iyong anak ay tulog pa. Anong gagawin mo sa anak mo? Na nasusunog tayo. Sige ka, pag hindi ka gumising, alis na ako. Yun lang, tapos na? O hilahin mo siya. O dadalhin mo siya. Or kakandungin mo siya. Kahit mas malaki pa sa iyo ang iyong anak, lahat mo gagawin para hindi masunog ang iyong anak sa apoy ng mundo. At ang iyong anak, kapag nasunog dito, bukas susunugin ulit. Sa isang araw, susunugin ulit, wala na. Kapag nasunog, abo na. Wala nang susunugin pa. Pero sa subo, pero sa Fajr, pag hindi mo siya ginising at ganito ang kanyang ginagawa hanggang sa siya'y namatay, siya ay susunugin sa impyerno at susunugin at susunugin at susunugin at susunugin at susunugin hanggang sa katapusan. Hanggang sa walang katapusan. Kullama nadijat juluduhum badala julud gairaha liyadukul adab. Sinabi ng Allah na ikinuwento niya ang kahihinatnan ng mga tao sa impyerno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag nasunog ang kanilang mga balat, a'udhu billah, sabi nawa ay iligtas ng Allah sa apoy ng impyerno. Sinabi ng Allah, at kapag nasunog ang kanilang mga balat, hindi sila magiging abo. Hindi. Ano lang masusunog ang kanilang mga balat? Anong sinabi ng Allah? Papalitan namin sila ng bagong mga balat. At kapag nasunog, papalitan na namin ng bagong balat at gano'n na lang mangyayari. Liyadukul adab at ng kanilang matikman ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, Nay. Saan ang gusto mong masunog ang iyong anak? Dito sa mundo o sa araw ng paghuhukom? Kaya magmula ngayon, nanay, inakulay, kahit wala pang tulog ang iyong anak, kahit napagod ang iyong anak, kailangan mong gisingin para sa kanyang totoong future at yun yung paraiso ng Allah. At kasali ka dun sa future na yun, Nay. Sasabihin ng anak na, Ya Allah, kaya hindi ako nakakalimot magsala ng Fajr dahil kay Umi. Ya Allah, gantimpalaan mo si Umi.
Ya Allah, kaya ko natuto magsala dahil si Abi laging pumupunta sa masjid at kanya kong sinasama hanggang sa lumaki ako na ako ay nasanay pumunta sa masjid. Yun dapat ang iyong gawin, Abi. Na kapag umalis ka na sa mundo, maiwanan mo ang mundo na ito na may mga anak ka na sinasamba nilang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa tuwing sinasamba nilang Allah subhanahu wa ta'ala, kasali ka sa gantimpala na sa kanilang ginagawa at dumarating sa iyong libingan ang mga gantimpala ng iyong mga anak na gumagawa ng kabutihan. Ngayon tayo, mamili ka. Anong gusto mong dumating sa iyo sa iyong paraiso, sa iyong libingan? Apoy o gantimpala? Yung pag-iwan ng anak mo ng mga sala o ang paggawa ng anak mo ng mga sala? Ang pagsasayaw ng iyong anak o ang pagruruko, pagsasimba ng iyong anak? Ang pagkanta ng iyong anak o ang pagbasa ng anak mo ng Quran? Mamili ka kung ano ang gusto mong iwanan na legacy o alamat dito sa mundo. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo. Bala sang kanong Allah sa madakal amapya. Gantimpala nawa kayo ng Allah ng napakaraming mabuting gantimpala dito sa mundo at ang pinakamalaki doon sa araw ng paghukom. Ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang tipunin sa kanyang paraiso. Gaya na lamang ng pagtipon niya sa inyong lugar dahil ito ay lahat kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahabagin, na maawain, na umabot tayo sa araw sa buwan ng Ramadan. Na tayo ay nasa mabuting kalagayan, malakas ang ating mga katawan, na masamba natin ng Allah. At ito ay tanggapin naman sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa muli, mga kapatid, mga kababayan, mga pagari, si Kuwang Islam, alam ko tanong mapipiya, lahat tayo sa mabuting kabutihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say, may nag-later yata say. Mayroon lang katanungan dito na ni-address din sa iyo. Berarti anak. Labas, Allah yarda alaik. Siya daw ay nagsala ng Fajr at ang kanyang intensyon ay magsala ng subu. Ngunit ay kanyang natandaan na hindi pala siya nakapagsala pa ng sunnah. So pwede ba na aking ibahin ang aking intensyon na gawin ko na lamang siyang sunnah? Unang-una, kaya siguro ito nangyari kasi late na siyang nagising. So siya nagbabaka sakali na baka sakali kanya pang madatnan ang subu, fajr. Ito ay mali. Isang beses ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay naglakbay kasama ng mga sahaba radhiyallahu anhum dahil sa sobrang pagod, hindi sila nagising ng fajr. Lahat sila kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailan sila nagising? Sa init ng araw. Naramdaman ng propeta ang init ng araw sa kanyang mukha at siya ay nagising. Kasi walang mga alarm clock. Lahat sila. Tapos anong ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sila muna nagsala ng sunnah. Tapos nagsala sila ng subu, fajr. Ganun dapat yung arrangement. Kahit pa lumabas pa yung oras. Naintindihan nyo? Hindi yung ginagawa natin na magsasala ka muna ng fajr, tapos yung sunnah. Hindi ito ang dapat gawin. Ito ay hindi naaayon sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa kunwari mataas ng araw, ganun pa rin yung arrangement. Sunnah muna, 2 rak'at, tapos magsasala ka ng fajr. Naintindihan yon? Pangalawa, ukol sa kanyang tanong, ang kanyang niyat ay obligatory, gagawin niyang sunnah, optional. Ito ay pinahintulutan ng mga ulama. Taghirun niyati min al-a'la ila al-adna. Fal-fardu huwa al-a'la wa sunnatu hiya al-adna, fayajuzu dhalik. Sinabi ng mga ulama na pwedeng ibahin ang niya mula sa taas pababa. At ang sa pagsasala ng fajr ay nasa taas kasi ito ay obligatory. At ang pagsasala ng sunnah ito ay nasa baba kasi ito ay sunnah. So pwede itong gawin. Pwede itong
gawin. Ngunit, ang ibahin ng niya, min al-adna ila al-a'la, wa hada la yajuz. Kunwari, nagsasala ka ng sunnah, niyat mo, tapos sabihin mo, nagmamadali ako, ito na lang yung sambayang ng subo, hindi pwede. Hindi po pwede. So sa tanong na ito, po pwede ang iyong ginawa na yung intention mo na optional na sunnah ay gawin mong obligatory ay gagawin mong sunnah, pwede ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Tapos pagkatapos mong magsala ng sunnah ay magsasala ka naman ng fardu and yung fajr, wallahu a'lam. So, alhamdulillah, maraming salamat sa inyong dalawang shay sa oras na binigay na dito sa Kamusliman, brothers and sisters, dito sa siyudad ng Tarlac at sa province ng Tarlac. At muli, may mga kapatid tayo dito na nanggaling pa sa mga ibang municipality. So, inshallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating mga siya ay bigyan natin ng pagpapahalaga ng kanilang pagparito. Dahil kung totoo, ito ay nanggaling sa napakalayong lugar. So, parang ang isa ay narinig yung kanina na pagpagkagaling Mindanao, ako si Said Khalil ay galing ng Isabela. So binagtag po sila dito ng Allah subhanahu wa ta'ala para iparating sa inyo ang mensahe ng pananampalatayang Islam. So para mabigyan natin ito ng halaga, yung mga narinig natin sa kanila, paano tayo magpalakas para sa ating mga anak, inshallah, sa buhay natin yun, at unang-una, ipagawa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano ba gusto niyo mga kapatid, mga sister, gusto niyo bumalik sila sa atin dito? Inshallah. So, inshallah, napagkasubuan namin ang paunuan ng Talang Muslim Congress, si Brother President Yusuf Ocampo, na although hindi natin sila mapabalik dahil ito ay alam natin na napaka-busy dahil mabalad tayo na napag-busy tayo sa kanilang schedule, pero ang ating susunod na pagkikita-kita ay yung istighfar Ramadan. So huwag kayong mag-aalala, ang ating matutunghayan ay ang Bagyo Dawah Virus. So kung ano ang narinig pino sa ating dalawang siyay, doon nila inigib, doon sila nakapag-aaral sa Mahal al-Maghrib dahil ang Bagyo Dawah Virus ay binubuyan ng mga siyay, mga ulama natin sa Mahal al-Maghrib at ang Omar ibn Khattab Quran Learning Center. So inshallah, napagkasubuan namin ng mga siyay na sila ay mababa dito sa 50, pero nilirito sila ng bulan. So malamang kung kaya nila pumabot dito ng 60 na 50 na gabi, so baka ganitong oras sa ating istighfar Ramadan. So pag hindi nila kaya pumabot ng bago ang Aisha, so inshallah, kinabukasan ng linggo, yan ay February 16, yun ang magiging istighfar Ramadan natin. So yung tanong ko kanina, na madagdagan yung kanilang buhay, tungtungan pa ng Allah para sa pagpapalaganap ng ating pananampalatayang Islam. Inshallah, kita tayo mga brothers and sisters sa ating istighfar Ramadan. So maraming salamat sa mga ibalo, ang ating President sa PNCA, si Brother Paul Tocolo. So President yan ay napag-isa ng ating mga Saya po, sa Sema. Ipon siya.